Yes, friend, ako'y nagbabalik, DJ B-Boy Bibo, para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa usaping pagiging madamot. Ikaw ba, yes, friend, may kakilala ka bang madam, as in, madamot? O ikaw naman din kasi di ba? Hindi ka lang napagbigyan ng isang beses, sumasama na agad yung loob mo. Alam mo, dapat tawag din sa'yo, madam, as in, madam damin. Bakit kaya ganun mga yes friend, no? Yung tipong, meron kang isang taong tinulungan ng maraming beses, pero mas naaalala niya pa yung isang pagkakataon na tumanggi ka sa kanya kesa dun sa mga pagkakataon na natulungan mo siya. Kapal ng mukha. Tigas ng mukha. Alam niyo mga yes friend, para sa usaping ito, no, hindi naman kinakampihan or dinedepensahan ko yung mga taong sa tingin nyo ay madamot, no, or yung mga taong tinanggihan kayo nung minsang humingi kayo ng tulong. But this is more on understanding kung bakit kaya sila nagkaganon. Ano kaya yung pinanghuhugutan nila? Saan kaya sila nanggagaling? Or bakit nila kinakailangang umabot sa pagiging madamot? Kasi kadalasan ang tingin sa kanila, masama ang ugali, makasarili, mataas ang ere. Pero natanong ba natin minsan kung bakit kaya? Ano kayang rason? Ano kayang hugot niya? Ika nga nila, diba? Villains are not born. They are made. So ikaw, yes friend, kung feeling mo kontrabida ang tingin mo sa kanya, hindi siya likas o pinanganak na ganyan. May mas malalim na rason yan. Una, isa-isahin natin ha. Maaaring minsan sa buhay niya naging matulungin siya ng sobra. As in open palm. Open palm ang arte. Diba? Bukas palad. Lahat ng lalapit, tutulungan. Walang tatanggihan. Then one day, na-realize niyang parang wala nang natitira para sa kanya, kaya nag-set na siya ng limit niya. Hindi naman totally ayaw magbigay or magbahagi, no? Pero gusto niyang turuan yung sarili niya at yung mga taong lumalapit sa kanya na maintindihan yung konsepto ng limitasyon. At okay lang yun. Kasi ayaw niyang maabuso. Tapos sa dulo kapag siya naman yung nangangailangan, wala siyang ibang malalapitan. Kasi nga nasanay yung mga tao sa paligid niya na siya yung giver. Siya yung hinihingian ng tulong. Diba? So pangalawa, eto pa. Maaaring walang-wala na rin talaga siya. Wala nang maibibigay sa'yo, wala nang maitutulong. Yung mga panahon na napagbigyan ka niya, yun yung mga panahon na may extra siguro siya or hindi naman kaya may kapasidad siya na tulungan ka, pero hindi sa lahat ng pagkakataon, lagi siyang meron. Kahit gustuhin niya na magbigay o tulungan ka, sadyang limitado rin yung resources niya. Alam niyang wala siyang maibibigay, tapos ikaw, minamasama mo? Unfair naman doon sa taong hinihingian mo ng tulong, kawawa naman yung tao. O eto, pangatlo, posibleng sadyang natuto na siya. Nadala na. Nasa kabila ng lahat-lahat na nagawa niya para sa'yo, lahat yun borado sa isip mo. Ni hindi mo man lang na-appreciate, wala ka ni isang pigang gratefulness. Wala kang pagpapahalaga sa mga ginawa niya para sa'yo. Kaya yun, natauhan siya, natuto. At pangapat, baka naman kasi hindi mo talaga deserve ng kahit anong mula sa kanya, di ba? Kasi nakikita niya kung paano mo pabayaan yung sarili mo at kung paano mo iasa sa ibang tao yung mga pangangailangan mo na dapat ikaw ang gumagawa ng paraan. Baka naman masyado ka ng kampante na umasa lang sa kapwa mo kaya naman natauhan siya. Ay, teka lang ha? Parang mali. Parang lahat na lang inaasa mo sa iba. Parang wala ka nang ginagawa para sa sarili mo. Lahat naman tayo dito nagpapakandahirap, nagpapakandakuba para maghanap ng, alam mo yun, ng pera, di ba? O kung ano man yung kailangan mo. Nakakalungkot at madamot man pakinggan, yes friend.
Pero may mga taong hindi deserve tulungan. Yan po ang katotohanan. Again, nakakalungkot at madamot man pakinggan, pero may mga taong hindi deserve tulungan. Tatak nyo sa kokote nyo yan. Na habang ikaw nagkakantapagod para magkaroon ka ng magandang buhay, siya pahaya-hayahay. Tapos kapag wala na, lalapitan ka as if hirap na hirap siya. As if, kawawa ako. Lahat ginawa ko na sa buhay ko pero wala talaga. Talaga ba? Nag-effort ka nga ba talaga para sa sarili mo? O sadyang umaasa ka lang sa ibang tao? So we have to understand kung bakit may mga ganyang klase ng tao. Bottom line, hindi ko sinasabing dapat maging madamot. Don't get me wrong. Baka naman sabihin nyo, sabi ni Bibo, magdamot daw ako, nek-nek mo, di ko sinabi yun. Wala akong sinasabing ganun. Ang gusto kong maintindihan mo ay may mga rason, may mga dahilan kung bakit kinakailangan kang tanggihan or kinakailangan mong tumanggi sa mga taong humihingi ng tulong sa'yo kung paminsan. Gets mo? Kasi kung hindi, malak sa buhay mo. Hindi naman ako sasakit yung ulo pag singilan na Wala ka dyan. So again, yes friend, okay lang pong tumulong, ha? Okay lang tumulong, walang problema, walang masama dyan. Hindi yan kasalanan. Pero for as long as alam mong kaya mo at bukal sa loob mo. Kaya ikaw, kung trip-trip mo lang na maging madamot kasi wala lang, di ba? Wala ka namang ibang rason. Wala lang. Gusto ko lang kim-kamin yung laman ko. Gusto ko akin lang to. Ay, wala tayong magagawa dyan. Sadyang makasarili ka lang talaga. Awit sa'yo, di ba? Ay nako, sa mga yes friend, para naman mabura sa isip nyo ang pagmamaramot, eto na. Mag-share na tayo ng biyaya dahil ito na ang hinihintay mo. Ang mahalagang maanunsyo kung sino nga ba ang mapalad na mananalo ng tumataginting na 500 piso para sa ating... Pera lang yan! Pera lang yan! Ay nako, I'm feeling so generous tonight. Parang gusto kong mamigay ng 500 pesos kahit hindi galing sa sarili kong bulsa. Arte nakakainis. Okay naman yes friend, lakasan mo pa ang volume ng radyo mo ito. Dumiyan hanggang sa magising ang kapitbahay mo. At eto na, dahil hawak ko na ang resulta. May nanalo na para sa ating pera-pera lang yan ngayong gabi sa programa ni Biboy Bibo. Kaya naman huwag na nating patagalin pa. Congratulations! Rainier Kayabiyab! Sa'yo na ang tumataginting na 500 piso para sa gabing ito. Oo, kanina nga po ang hinahanap ni Biboy Bibo ay picture ng kahit ano. Diba, kahit anong bagay dyan sa paligid mo, sige na isend mo na yan kay Biboy Bibo. At eto nga, nag-send na siya. O gusto niyo bang malaman kung anong sinend ni Kuya Rainier? Simple lang naman. Wala namang sobrang wholesome, Diyos ko. Walang kamali-mali siya. Ang sinend niya ay picture ng mukha niya, selfie niya. Pero yun na nga, okay na sana kaso sa background, parang may nakikita akong puwet ng bata. Kasi yung makita, sayang yun naman. Okay, yung mga nanonood dyan sa ating watch live sa website ng YesFM, makikita nyo to. Ayan yung picture ni Kuya Rainier. Ito yung picture ni Kuya Rainier na may nahagip na kalendaryo sa likod at may wet packs ng bata. Hindi ko alam kung kanino yan at sino yan. Pero ang mahalaga Kuya Rainier, ikaw ang nanalo ng 500 piso. At meron pa siyang pa voice message. Sabi niya dito, Hindi ako nanalo kay Laika Barista noon. Baka sa'yo manalo ako. Laika Barista, paano ba to? Papanalunin ba natin to, Laika Barista? O magkakalimutan na, bawiin ko ba, Laika? Huwag ka mag-alala Kuya Rainier Kayabiyab. Kung hindi ka man napagbigyan ni Laika Barista, pagbibigyan ka namin dito. Baka naman kasi hindi mo ginalingan kay Laika Barista. Okay naman Kuya Raymond, kung naririnig mo to sa mga oras na ito, ang kailangan mo naman gawin sa ngayon ay mag-send ng iyong valid ID at syempre Gcash number para tuluyan mo na makuha ang iyong tumataginting na 500 piso para sa ating Pera lang yan! Pera lang yan!
Yes, friend, 3 oras na BB time ang ating pinagsamahan. Nakapiling niyo po ang DJ na mabilis bumayo ang dila sa mikropono. Ako po si DJ B-Boy. B-Boy Bibo, magkasama't magkarinigan tayong muli bukas sa parehong oras. Dito pa rin at dito ka lang sa istasyong No Problem. Ang 101.1, yes, FM Solid. Good night, BB. Mwah, mwah.